Ito yung latest sa Senado, nagkaputukan nga. At ang mga pumasok daw o nagtangkang pumasok ay mga perceived na NBI agents na nakasagupan ng pulis, sundalo at OSAA. Ayan. Ngayon, yung media, lalong-lalo na ito si Alvin El Chico, na nagsasabi, at si Karen Davila na nagsasabi, dapat puwersahin, pasukin, di ba? Para madakip si Bato de la Rosa. O ayan, ma'am. Ayan, sir. Merong posibleng casualty dyan. Merong nasugatan dyan, sigurado. Sa tindi ng putok na narinig natin dyan sa loob ng Senado. So, paano? Ha? Gusto nyo yan, di ba? Hindi ba pwede, media, huwag kayong masyadong maging sulsul. Huwag kayong masyadong maghikayat ng kaguluhan dahil kayo mismo, yung mga kapatid nyo sa hanap buhay nandoon sa loob ng Senado. Ay naku po. Akala nyo ganun lang kadali ang gulo? Madali lang magsimula, mahirap yan wakasan. At kung dadami at dadami ang biktima ng gulo, konsensya ninyo, mga nanyo. Tingin ko kay Alvin El Chico bayad. Kasi yung kanyang tanong sa NCRPO, iba talagang inuudyok niya na, bakit hindi pa sinusugod yan ng mga otoridad? Kung ordinaryong tao yan, hinalughog na yung bahay niyan, sinalakay na yung bahay niyan. Magbibigay ka ng opinion sa isang pulis na ini-interview ninyo? Alvin El Chico, hindi ordinaryong bahay ang Senado. It is an institution. Institution yan. And the building is the representation of the august body. It is holy to the senators and to us because it is part of our democracy. Diba? It is part of the system of government that we have. Tanga ka ba? Tingin mo nagmamagaling ka. Hindi yan presyo ng petrolyo o ngas. Sayang ang bayot. Pag nagkataon, ito yung napakapangit na mangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Napansin nyo, hindi pa isinusumiti ang articles of impeachment sa Senado. It is because they want to arrest Bato first para magkaroon ng leadership change uli ang Senado. Makabalik ang grupo ni Lacson at Soto at ituloy ang impeachment ni Vice President at yun ang i-prioritize para the Vice President will be disqualified to run for public office. And by doing that, hindi na sila magiging accountable sa taong bayan because no political leader, no politician, no leader in this country right now will be able to make these people accountable except Duterte, except Sara Duterte. Siya lang. Because the people of the Philippines wants answers and the people of the Philippines wants justice. Ninakawan tayo, tinatarantado tayo, pinapayagan lang natin na gawin sa atin ito. Sayang ang bayot.